Meanwhile, oil is up again. Prices are rising across the board, and with the national energy emergency now declared, ordinary Filipinos are feeling the squeeze harder than ever. Today, we break down why every global shock from the Middle East to the currency markets hits the average Pinoy faster, deeper, and longer than anyone else in the region. And joining us this afternoon is consumer advocate RJ Javellana, president of the United Filipino Consumers and Commuters, known for bringing the real stories from the streets, the terminals, and the market straight into the national conversation. Good afternoon, RJ. Welcome to the show. Good afternoon, Robert. Thank you very much for your invitation. Thanks for joining us today. Now, RJ, oil prices jumped again this week. What are you hearing directly from the commuters, the drivers, about how these hikes are hitting their daily budget? Alam mo, Robert, hindi na ito theoretical. Ito'y ramdam na sikmura ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan. Yan ang kalagayan. Hindi lang ito simpleng kalituhan o aligaga, no? Kung hindi talagang hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Now, RJ, with the Middle East conflict tumataas ang mga presyo ng mga bilihin ngayon, sa pananaw, bakit yung mga average Pinoy nafe-feel nila, yung nararamdaman nila yung impact mas mabilis ngayon kaysa mga ating mga ASEAN neighbors compared mas mabilis nararamdaman ng ating mga average Pinoys dito? Number one, yung mga gobyerno na nakapalibot sa Asia ay malinaw na meron silang direksyon at mga patakaran. Paano nila sasagipin at isa-salvage yung situation. Hindi katulad sa atin, masyadong bukang-buka yung ating ekonomiya. Nariyan yung sinasabi nating oil deregulation law na pinapaubaya lang sa merkado. So, sinasabi ng Pilipinas ang numero unong tinamaan dito sa Asia pagdating dito sa gera na ito, no, na nangyari diyan sa Gulpo. Sa mga dialogues mo with the jeepney drivers on the ground, yung mga delivery riders, ano yung mga sinasabi nila sa inyo? Ano yung mga nararamdaman nila? Ano yung kailangan nila? Una, marami pong mga jeepney drivers ang ayaw pumasada, no? Dahil sa sobrang pagsirit ng diesel, no? Nagbubunga ito ng krisis, dahan-dahan ng krisis sa pag-unahan sa transportasyon. Kaya kung makikita mo, laging jump pack ang mga tulad ng LRT, MRT, ano? Dahil ito yung mga alternative vehicles o alternative transport para mas makatipid yung mga Pilipino. Pero paano doon sa mga lugar na walang LRT, MRT? Kaya yung discussion about the public transport system natin na kinakailangan talaga dapat sana noon pa nag-invest yung ating gobyerno. Malungkot ang katotohanan, no? Kahit ang mga tricycle drivers natin, kahit merong ayuda na naibigay na, no? Kahit diyan sa jeep merong naibigay, kulang pa rin. Kulang pa rin dahil sa bilis nung ngayong araw lang na 'to, 'di ba? 16 pesos ang idinagdag sa diesel, no? Kaya hindi talaga maintindihan ng transport sector na sinasabi natin na gulong ng ekonomiya ang transport sector. But the problem is, kung yung gulong ng ekonomiya ay butas, paano ang buong ekonomiya? Paano rin ang mga manggagawa na gustong pumasok sa mga pagawaan? Yan yung mabilis yung ang pagtaas. 4 weeks ago, less than half, more than double na ngayon ng mga presyo ng diesel at gasolina. So talagang ramdam nila. Sabi nga ng isang senador, 120% ang itinaas, no? Nung presyo ng diesel, 120%. Just imagine, ilang araw lang yan, no? Paano kung ito'y tumagal pa ng 6 na buwan o 8 buwan? Nawag naman sana, no? Saan pupulutin si Juan at Maria, yung ating ordinaryong consumers, ordinaryo nating commuters? Saan? Saan sila pupulutin? Kung ang middle class nga ay nagtitipid na, hindi na gumagamit ng kanilang sariling sasakyan, nagko-commute na rin, paano pa yung mga talagang nasa ilalim? Nung walang krisis, nagtitipid na. So ngayon, doble... Kahit umikot tayo kahit saan, yung basic salary ngayon natin, ng mga manggagawa,
nag-shrink na yan. Nag-shrink na ang halaga niyan. Yung value, yung real value niyan. Oh, you mentioned a while ago yung value ng 500 pesos. Ngayon, ano na yung parang realistic value today? Alam mo, bago ako pumunta rito, dumaan muna ako sa isang tindahan. Sinubukan kong bumili doon sa halagang 500 piso. Lumabas doon sa 500 pesos na nabili ko, kulang ako ng 81 pesos. Nung chinek ko, yung mga item na pinamili ko, ito yung mga sardinas, ito yung mga noodles, ito yung sugar. Meron itong mga paggalaw na 3 pesos to 5 pesos. Pag pinagsama-sama mo yan, pumalo siya ng 81 pesos. So, ibig sabihin, 581 pesos, kulang pa ako ng 81 pesos na ibinayad ko dun sa counter. So, kung ima-minus mo yan sa 500 pesos mo, yan yung ibinaba nung value ng iyong 500 pesos. Doon lang yan sa simpleng Around tindahan. 20% yan. Yeah, doon lang yan sa simpleng tindahan. Paano na yung mga iba pang gastos? Kuryente. Wala pa. Wala, parating yan. Ay, sa grocery na mga binili mo, puro delata lang, wala pang mga karne, wala pang gulay. Walang bigas doon. Wala pa, walang bigas. O may konting sabon, no? Mga ganyan. Pero yun yung mga karamihan delata, no? May mga ordinaryong pagkain na binibili ng masang Pilipino. Kung yun ang itinaas niya, mahigit sa sinasabi nating 20%, kahit pa pinipigil ng Department of Trade and Industry o ng ating gobyerno, sinasabi nga ng manufacturing sector, hindi pa kami magtataas. Pero in reality, pag lumabas ka, pumunta ka sa palengke, punta ka sa tindahan, may mga paggalaw na nangyayari. Ano yung mga senyales na nakita mo na pagpunta mo sa mga market vendors, mga maliliit na households, slowly ba na umaangat ang presyo ng mga bilihin? Ang una nilang sinasabi, dahil tumaas yung gasolina, yung petrolyo, tumaas yung mga delivery cost. So kahit hindi gumalaw yung sinasabi nating pagbili dun sa actual na lugar, pero yung transport cost niya, Yung nadagdagan, logistics, walang option ngayon, yung maliit na tindero o tindera, kung hindi mag-adjust din. Kahit wala pang ibinibigay na paggalaw ang gobyerno natin. Kaya medyo delay ng konti ang reaksyon ng ating gobyerno. Nauuna yung pamilihan, yung merkado, dun sa bilis ng pagtaas na hindi maintindihan ng consumers at commuters paano siya hahabol. Dahil nga, linggo-linggo yung nangyaring pagtaas. Talagang terrible, no? Mas matindi pa siguro ito sa aktual na bombang sumasabog sa gera kesa doon sa hindi mo nga nakikita yung mga bomba na ito pero sa bulsa mo, wasak na wasak ang bulsa ng ordinaryong Pilipino. RJ, based sa inyong observation, yung sa paggalaw ng merkado ng langis, sa tingin nyo ba sinusundan ng mga kumpanya ang world prices o nakikita mo na may mga opportunistic dito o mga hindi sumusunod sa mga patakaran o sa mga request ng ating gobyerno at ating mga kababayan? Alam mo, Robert, nasa ilalim tayo lang oil deregulation law. So ibig sabihin, pinauubaya sa merkado. Ang tanging papel lang ng DOE is monitoring at magmungkahi. Pero nasa kamay pa rin ng mga namumuhunan, no? Yung anong pwede niyang idiktang presyo. So walang kalaban-laban. Kahit hindi pa nangyayari ang gerang ito, wala nang kalaban-laban si Juan at si Maria, no? Lalo pang inabot ito ngayon. Kaya nakapagtataka, nung pumutok itong gera na ito, bakit kinabukasan agad sumirit pataas? Samantalang meron silang 45 days to 60 days na stock inventory. Mga inventory na nabili na dati. Supposed to be after 45 days or 60 days. If you will count February 28, ngayon po ay March 31, i-minus mo yung mga petsa na yan, wala pang 40 dias yan. So ang tanong, bakit nagtaas na siya ng 120% sa diesel pa lang? So, ngayon, Sa inyo ba sapat yung mga paliwanag hinggil dito? Bakit nagtaas nga yung mga presyo ng gasolina na mabilis? alam mo, siyempre ang gobyerno may sarili silang narrative, no?
siguro tinitingnan nila yung wag sana magpanik ang publiko, no? Wag sana magkaroon ng mga tinatawag na mga bank run, yung mga ganyang kalagayan, no? Alam mo, yung gobyerno, mabagal ang kanyang reaksyon, no? Mas nakakiling siya, sabi nga namin sa Department of Energy, regulatory. But on one side na naman, RJ, mahalaga rin na hindi magkaroon ng panic rin. Na at least pag magkaroon ng mga panic buying, Totoo yun. mas mabigat din yan na para sa ating ekonomiya. Kailangan natin na May balanse. kumalma tayong lahat. Oo. Pero paano mo pakakalmahin ang gutom na sikmura? Yun. Alam mo kagabi, nung ako'y mga around 9 p.m., meron akong dinaanan. Nakita ko isang bata. May karga siyang bigas, 2 kilong bigas siguro, natapon sa kalsada. Alam mo yung ginawa ng bata? Kinukuha niya, no? So tumigil ako, tinanong ko yung bata, "Iho, delikado, nasa gitna ka ng kalsada." Sabi niya, "Sir, kailangan ng bigas, iuwi ko eh." Sabi ganun. Isipin mo yon, no? Sa ganong sitwasyon, kung gaano kagipit yung sambayan ng Pilipino, ang dumi na ng bigas, pinulot pa sa kalsada, para lang may maiuwi. So, wag sanang mangyari sa atin ang nangyari sa batang ito. Kaya nakakaiyak yung sitwasyon na yun kagabi na na-witness ko. So syempre, tayo naman, kung ano yung ilang kilo yun, dinonate na lang natin sa bata. Bumili ka ng bago. No? Para yung bata, hindi rin siya pagalitan ng magulang. So yan ay isang halimbawa na ang ating gobyerno dapat proactive siya. Medyo bilisan niya. No? Hindi reactive. Ayun. Kapos nga lagi, kapos eh, no? Halimbawa, yung in denial pa nga yung spokesperson ng Malacanang nung una, wala raw crisis, wala. Tapos after a few days, biglang iba na ang statement, no? Tapos meron pang sinasabi Yung na mga subsidies na binibigay ng gobyerno, sa tingin niyo ba sapat o kailangan pa? Or sinasabi nila, hindi naman pwede puro subsidy ang binibigay. Dapat syempre pangkabuhayan para hindi naman puro bigay lang. una, selective ito. No? Hindi lahat. No? Particular na sektor lang. Mas marami yung hindi nakakatanggap. Paano yung hindi nakakatanggap? So, parang Nababanggit dito yung mga middle income earners, mga hindi lang middle income earners kasi yung poorest of the poor natin ngayon nakakatanggap. well, sabi ko nga very selective pa ngayon eh, no? Halimbawa, grupo ng transportasyon, no? Pero ang commuters natin, ano ba natatanggap? Ang natatanggap ng commuters ay pag nagbayad ka sa jeep o nagbayad ka sa kung saan, wala nang sukli yung 20 pesos mo. Wala na. Yung 17, 18 mo, wala nang 2 pesos na ibabalik sa'yo. Normal na yan. Yan ang nangyayari ngayon. Ngayon. No? So, mahiya ka naman doon sa jeepney driver. May pag-away ka pa ba sa 2 piso? Pero ilang daang 2 piso yung, 2 piso yung sumasakay na tao. So, malaking bagay din yan. malaking bagay din yun. Pero malaking bagay din yan sa mga, syempre, mga commuters natin na gipit din. pag nahulog nga yung 5 piso sa bulsa mo eh. Ngayon, nag-aagawan. Dati, yung 5 piso, parang okay na yan. Pero ngayon, talagang ang tao yuyuko para hanapin yung 5 piso. Ganon. Well, at first glance, naisip mo nakakatawa, pero nakakalungkot. Nakakalungkot talaga yung pag nakikita natin na In fact, ganyan ang sitwasyon on the ground, yung sentimento ng mga nakakausap mo. In fact, yung eskalasyon ng damdamin ng tao na yan, kapag nagtuloy-tuloy, no, ang pagtaas ng presyo na ito, talagang kinakailangan kumapit tayo, no? Pero RJ, as a consumer advocate, yung mga napapakinggan mong mga reklamo ng ating mga consumers, ano yung mga pinakamalaking pain point nila right now as working Filipinos sa nararamdaman nila as we go through this crisis that we're in habang nag-aantay tayo na magkaroon ng easing out dyan sa Middle East para medyo gumanda naman ng ekonomiya ng lahat, hindi lang Pilipinas. Alam mo, Sir Robert, bago ang krisis na to, matagal nang mahigpit ang sinturon ng ating mga kababayan. Mas mahigpit na ngayon. Matindi ngayon. Itong hambalos na ito, itong bagyo na ito, hindi lang ito basta ondoy, hindi lang ito basta lindol. Kahit mismo ang gobyerno ay aligaga, no? Doon sa mga iniisip nilang mga solusyon. Pero again, dapat may address na ito agad. Wag nang ngayong April 16,
Katulad ng effectivity nitong energy national emergency na ginawa, no, na executive order April 16 pa magti-take effect. Kaya ba sa tingin niyo yung itong nabigyan na ng powers ang presidente para ibaba o i-suspend ang excise tax, sa tingin niyo ba kailangan nang gawin to o kasi pinag-uusapan pa, depende kung ano yung mawawala rin sa mga proyekto ng gobyerno kung mawala yung tax na yan. Ano sa tingin niyo ang... Sa akin, simple lang. Dapat nung pinirmahan niya ang kinabukasan, nag-take effect na ang excise tax na itong implementasyon na ito. Huwag nang hintayin na mga cabinet secretary, no? Yung 2 weeks o 1 week o sabihin natin 3 weeks bago ipatupad. Pero may provision yan eh. So may sinusundan tayong batas. Tama, pero nasa extraordinary situation tayo. Pwede pa nga na itaas. Kasi may emergency powers. Pwede pang itaas. Sabihin mo na nakalagay sa Saligang Batas, National Economy and Patrimony, Section 17 and 18, sinasabi doon, sa panahon ng pambansang kagipitan, in times of national emergency, maaari, kahit pansamantala, kahit temporary, pwedeng kunin ng gobyerno para sa kapakanan at interes ng lahat. No? Pwede niyang gawin yon. Kaya ang sinasabi nating National Energy Emergency, kapos. Mas pa yan sa monitoring. Parang ang tingin nga namin, parang ang... Mas malawak pa Parang ang kinampihan sa problema pa. ng energy. Parang kinampihan pa itong mga... Pero RJ, ikaw matagal ka na isang consumer advocate. Marami ka rin nadaan ng mga krisis. Ano yung kinaibahan ngayon na dinadaanan natin ngayon kaysa yung mga napagdaanan natin, yung COVID, yung mga dati na nagkaroon din tayo ng mga krisis sa oil? Sa COVID, malinaw, no? Alam ng tao, no? Ito, hindi mo alam yung acceleration nito. Ang tindi. Iba ang dating nito, no? Kung sa COVID, maraming namatay dahil sa karamdaman. Ito po, ang gutom. Mas tataas po ang insidente ng kahirapan sa atin. Kaya, sana yung katwiran ng gobyerno na pass on sa ating mga consumers ay tigilan Sa tingin na niyo nila. ba napakabilis lahat ng mga pangyayaring ito, yung mga pagtaas ng mga bilihin in span of 1 month? Balikan natin, tanungin natin, singilin natin ang Department of Energy, bakit niya pinapahintulutan, payagang magtaas doon sa mga inventory stocks na meron pa. Kung 60 days yan, kung ngayon ay running 40 days pa lang tayo o 35 days, bakit hanggang ngayon, sa oras na ito, pinapayagan nila? So anong gusto nilang palabasin? Na pwede tayong taasan anytime nitong mga kumpanya nito, samantalang tayo, susunod na lang tayo. Kaya ang tanong, ang mga tao, meron pa ba tayong gobyerno? Nararamdaman pa ba natin yung gobyerno? Ang gobyerno ba natin ay para sa tao o para lang sa iilang mga very powerful na sinasabi nga natin, oligarchy, di ba? So, ang linaw na merong regulatory capture sa lahat ng level, lalong-lalo na sa ekonomiya, lalong-lalo na sa petrolyo. Kitang-kita ng presidente, kitang-kita ng palasyo kung ano ang dapat gawin, pero hindi nila ginagawa. Kung kayo ang tatanungin sa mga naririnig nyo sa mga consumers natin na nakakausap mo, ano yung unang dapat gawin sa tingin nyo? Na makakatulong ng mabilisan para sa gas na atin? panawagan na ito. Yung value-added tax na 12%, pumasok na nga itong excise tax, di ba? Matagal na yan, no? Ngayon, yung pinakamainit, yung pagbasura ng oil deregulation law na nakita natin since 1998 hanggang ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, ano ang naging epekto nito sa publiko? Dahil walang kamay ang gobyerno eh. Wala siyang control. No? Aminado tayo na wala naman tayong ganong petrolyo. Pero kinakailangan, meron tayong ihanda. So ngayon pa lang ba natin ihanda yung mga imbakan ng mga petrolyong ito? Makalipas ng 60 days, 90 days, o sabihin nating 3 months? Saan tayo pupulutin? Pero yung mga ganyang usapin, medyo matagal yan pag pinag-usapan natin yung deregulation law. Pero yung sa tingin nyo, yung mabilisan na makakatulong sa ating mga kababayan na naghihirap ngayon? Well, alam mo, sabi ko nga, kapag diniklara ng presidente, ginamit niya yung Article 12, no? Section 17 at 18.
50% ng presyo sa lahat ay pwedeng bumaba. Kuryente, tubig, transportasyon, telekomunikasyon, pagkain, gamot, no? Kayang ibaba yan. Bakit? Kasi mag-i-intervene ng gobyerno pansamantala, temporary, para yung masalba niya yung taong bayan. So, yan, automatic yan. Mararamdaman ng tao. So, it's a matter of choice, di ba? Sa pagtimbang. Totoo, mawawalan ng tubo itong mga negosyante na ito. Pero sino bang isasalba mo? Itong mga mayayaman na ito, kahit 3 beses pa silang mamatay sa mundong ito, ang perang inipon nila ay sobra-sobra. Samantalang tayo, bukas ang problema ng consumer at ng commuters, ano ang isasaing natin? Meron ba tayong sasaing mamayang gabi? Meron ba tayong lulutuin? Yan ang, tapos ito pa. Ngayon, ito pa tayo. So, kanino tayo hingi ng tulong? Di sa gobyerno, kaya nga may gobyerno Ang gobyerno para sa kapakanang pambayan, para sa public interest. Yan ngayon ang tanong ng marami. Meron ba tayong gobyerno ngayon? Nasaan ang ating gobyerno? Di ba? Puro mga piecemeal solution. Kailangan ngayon ng mga radical na solusyon, permanenteng solusyon, para ma-avert natin ito. Kung may darating pang gera, hahaba pa yan, Yes. dapat ngayon na. Pero Dapat RJ, ngayon na. finally, realistically, nandito na tayo na nasa crisis mode na yung mga ating mga kababayan ay naghihigpit ng sintiron. Ano yung advice mo para sa ating mga kababayan habang nag-aantay ng tulong o matapos itong crisis na ito? Ano yung pwede nilang gawin para sa kanila para to be able to survive and to go through while waiting? Kasi dito na tayo, habang nag-aantay din. Ano ba yung... Marami kasi sa mga kababayan natin ang baon na sa utang. So, kakapit ba tayo uli sa utang? Tulad ng bansa natin, baon na sa utang. Yung mga ayuda na yan, utang din yan. So, ang lahat na nangyayari ngayon ay sasagutin niya ng hinaharap ng susunod na henerasyon. Ang bawat Pilipino ngayon ay merong 168,000 na pagkakautang. Bago pa ang gerang ito. Pumutok ang gerang ito, hindi ko alam kung 168,000, baka umabot ng 200,000 na kada Pilipino ang pagkakautang na yan. At huling panawagan na RJ, ano sa tingin mo ang pinakamalakas na protection na maibibigay sa mga consumer kung may gagawang polisiya ang ating mga taga-gobyerno? Pakinggan ng ating presidente ang sigaw ng taong bayan. No? Panigan naman niya ang taong bayan. Kampihan niya ang taong bayan. Huwag lang yung mga ilang mga nagdidesisyon sa mga negosyo na yan. No? Ito yung mga korporasyon. Kaya kung kayang bigyan ito ng sinasabing wealth tax, medyo matagal yan, pero kailangan. Survival tax, gawin. Di ba? Pulungin niya itong mga oligarko na ito. O limbawa, o ikaw, A, punta ka rito. Baka pwede mag-donate ka ng 30 billion sa gobyerno. Ikaw B, punta ka rito. Ikaw C. Yung pera na yun, i-pool nila yung resources yun. Anyway, hindi naman nila madadala sa langit yun At sana magamit sa tama. Ito ngayon ang pagbabayanihan, ang pagtutulungan natin. Ito ngayon yung magkapit-bisag tayo bilang Pilipino. Hindi ito usapin ng kulay ng politika ng pink, dilaw o kung ano man. Pilipino tayo Ganun, kapag nakikita tayo sa global stage, yung nakikita sa atin, yung bayanihan, resilience natin. So, hopefully, makarating din tayo sa ganyan. Ang problema nga lang, babalikan natin uli, pag kumalang ang bituka, ang tiyan, umiyak ang baby, wala kang maibigay na gatas, anong gagawin ng tatay at nanay? Well, on that note, RJ, maraming salamat sa inyong mga insights and hopefully we all get through this, yung ating mga kababayan at yun, maganda yung mga advice mo na syempre kailangan din natin talagang humigpit ang ating mga sinturon pero kailangan din natin tulungan ng ating sarili at hindi mag-antay sa gagawin kung ano man ng ating gobyerno. Okay, maraming salamat RJ. Thank you for your time. Mabuhay ka.